ah, sinabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na alam niya kung saan ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. May lumabas na video ito. Pero kung pansinin ninyo, klarong-klarong AI, Artificial Intelligence. Di po ba? Mapansin, balik muna natin. Mga kababayan kong minahal, ito po si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ibang bansa na po ako, so wag na kayong maghanap sa akin dyan sa Davao City. Salamat sa mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. Okay. So, katanungan natin, maniniwala ba kayo sa pahayag na ito? O ito'y isang malinaw na pagliligaw lang sa PNP na naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy? Nasa ibang bansa nga ba talaga siya? Kung totoong nasa ibang bansa siya, bakit kailangan pa niyang sabihin wala na siya sa Davao? At bakit kailangan pa niyang sabihin nasa ibang bansa na siya? Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kumusta? Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaaniyahan natin ang ating mga taga-subaybay, lalo na ang mga bago pa lang na napadaan sa ating channel. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang like. Huwag din kalimutan na mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At maaari kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya Super Thanks o membership. So, bago lang, sinabi ni dating Pangulong Duterte sa kaniyang press conference na Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender. Tago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Yun, ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid, na alam daw niya kung saan yung self-proclaimed appointed Son of God na wanted ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy nagtatago. Pero hindi raw niya sasabihin kung saan si Pastor Apollo Kibuloy ngayon nagtatago. Sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo, mga kapatid, sa isang pagtitipon doon sa Samar. Sekreto raw ang kinaroroonan sa wanted na pastor ngayon. At sa kabila naman ng mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang hakbang na ginawa yung Philippine National Police. Hindi dapat umano baliwalain yung pahayag ni Duterte tungkol sa kaibigan niya na dati niyang spiritual director na wanted ngayon sa patong-patong na kaso. At may magsabi na dapat magsagawa agad ng investigasyon ang kapulisan kung totoo ba yung pahayag ng dating presidente na alam niya kung saan nagtatago daw si Pastor Apollo Kibuloy. Kung totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na alam niya ang pinagtataguan sa kaibigan niyang pastor na self-appointed son, abay, malaking posibilidad na maakusahan din ang dating Pangulo ng obstruction of justice. Di po ba?
aabogado siya. So, maaring maakusahan na pinagtakpan niya ang pinagtataguan ni wanted Pastor Apollo Kibuloy na nakaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Kabilang na yan yung kasong sexual and child abuse. Meron pang non-vilable yung human trafficking, di ba? At nagpalabas na din ng pahayag si PNP Colonel Jean Pajardo, ang tagapagsalita ng PNP, na titingnan umano nilang mabuti, baka nagbibiro lang ang dating presidente nang sinabi niyang alam niya kung saan si Pastor Apollo Kibuloy pero sekreto. Gusto daw nilang malaman yung buong konteksto sa pahayag ni ni dating Pangulong Duterte bago sila gumawa ng hakbang. Yun ang pahayag nila, mga kapatid. Kaya nakapagtataka tuloy, mga kapatid, kung bakit para sa kanila mukhang nagbibiro lang dito si dating Pangulong Duterte sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit kailangan niyang gawing ito? Bakit kailangan niyang esekreto pa? Di ba ba? At ating pakinggan ngayon ang reaksyon ni Attorney Claire kaugnay dito. May lumabas, pero pansinin ninyo, ito'y malinaw na gawa-gawa talaga na video. Hindi talaga ito yung tinatawag na artificial intelligence. Bakit? Pansinin ninyo ito na video. Mga kababayan kong minahal, ito po si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ibang bansa na po ako, so wag na kayong maghanap sa akin dyan sa Davao City. Salamat sa mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. So, kung wala na si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City at alam niya na hinahanap siya, sino kaya nagpalabas sa bidyong ito? Dahil para sa akin, iwan ko kung sang-ayon ba kayo, ito'y malinaw na isang panliligaw kung saan si Pastor Apollo Kibuloy. Pwede na lumabas itong video na ito upang ipalitaw na wala si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Pwede na ang videong ito ang mag-confirm na si Pastor Apollo Kibuloy nasa Davao talaga. Kung siya ay nasa ibang bansa, bakit kailangan pa niyang sabihin na wala na siya sa Davao, nasa ibang bansa pa siya? Nasa ibang bansa na. So, di po ba isang malinaw na pangliligaw ito bago inilabas yung tapos inilabas itong pahayag na ito. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender. Magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Okay. Ito ang reaksyon ni Attorney Claire Castro kaugnay dyan. Una yung balita. Philippine National Police will study if former President Rodrigo Duterte may or may not be held liable for obstruction of justice after claiming he knows but won't tell the whereabouts of fugitive televangelist Apollo Kibuloy. On June 10, PNP operatives stormed the compounds of the Kibuloy-founded Kingdom of Jesus Christ in Davao del Sur to serve warrants of arrest against the sect leader and his subordinates. But authorities failed to find Kibuloy and his men. Kibuloy and his subordinates are facing charges for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment.
On April 11, a Pasig City court also issued an arrest warrant against the self-proclaimed appointed son of God for qualified human trafficking, a non-bailable offense. Apart from these cases, the Senate panel on women also issued an arrest order for Kibuloy. Another issue? Opo, another issue. Dito nga sa binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Tagloban Partner sa rally na alam daw niya kung nasaan si Pastor. Pero hindi niya sasabihin. Alam ko, pero habulin niyo muna ako bago ko sabihin. Why do you have to wrap it as it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I'm just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were, from where they came from. Pag-amin ni dating Pangulong Duterte, nang siya ay fiskal, nagpaplanta sila ng ebidensya. Gumagawa ng intriga. Ito ay maliwanag na paglabag sa batas. Ngayon, alam niya ang kinaroroonan ng isang fugitive, si Pastor Kibuloy. Pero pag tinanong, hindi niya aaminin kung nasaan. Isa na naman ba itong paglabag sa batas para sa isang kaibigan? Ganon? Oo. Talaga naman to si dating Pangulong Duterte. Close sila, kakaiba partner. Close sila. Baka nga talagang alam ni Pangulo. Iya ngayon ang pinagkatiwalaan sa property ni Pastor Apollo Kibuloy, alam nyo? Pero siyempre, close sila eh. Ikaw ba naman, di ba, sasabihin mo ba, ilalaglag mo yung kaibigan mo? Kasi sa kanya nang galing mismo eh. Oo. Sinabi niya talaga. Ha? Ang tanong ko lang ganito mga kayubi Oo. Ano ba talaga to si Pangulong Duterte? Nakakatulog pa kaya to? Kasi parang yung ibang sinasabi niya, parang hindi niya na alam. Oo. Bakit? Kasi, partner, lawyer siya eh. Alam niya ang consequence nun. Diba? Nung presidente nga pa siya, yung nirepli ni Attorney Claire na inaamin ni Pangulong Duterte nung fiscal pa siya, nagtatanim sila ng ebidensya, nagtatanim sila ng entrega. Pag sinabi mong alam mo at tinanong ka, at ayaw ka sabihin, obstruction of justice na yun. Pwede ba yun, partner? Nagkukos na siya ng delay sa pag-apprehend ng suspect, ng fugitive partner. And he knows that. Kaya ang tanong ko, nung nagsasalita ba siya patungkol dito? Hindi ba siya inaantok? O baka naman may nainom siyang vitamins na di niya maintindihan yung sinasabi niya? Or, ito naman si Di na tayo magtaka niyan dahil kung maalala niyo sa kauna-unahang maisog rally sa Davao, di po ba sabi niya na gumagamit ng drugs si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa press conference, sabi niyo, di naman yan sinabi umano yan. Mapatay umano siya ni Bongbong na yan. Kaya nga, di talaga natin kung ano talaga yung katotohanan. No, si Rokanzaki, naka-fentanyl yan. Tanong ko, vitamins nga kayo talaga. Masyado kayo malisyoso. Di ba kami nainom ng vitamins na nakakaantok? Di ba, partner? May gamot na kapag ininom mo, masakit yung ulo mo. Di ba parang aantokin ka? May ganun eh. Baka groggy yung dating. Tapos nagsalita siya ng ganito. Di ba? Kasi mga kayubi ganito yan. So bakit natin sasabi na pwede siyang makasuhan ng obstruction of justice kung itatanungin siya, hindi niya sabihin. Alam mo, mga kayubi, ano sabi ng PNP? Partner, may sabi ng PNP? Eto. PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo says police are withholding their comment on the matter for now, pending their assessment of the context of Duterte's remarks.
Fajardo points out that context is needed to see if what Duterte said was serious or a joke. Ayon sa PNP, ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, I have to take in context sa sinasabi niya kailangan kong makausap kung sino ang mga nakausap niya. Ito ba ay sinabi niya just to tease yung kaharap niya? Or joke lang po? Kailangan nating makuha yung konteksto ng kanilang pag-uusap because obviously na ang isang tao na alam ang kinaroroonan ng isang wanted person may be held liable of obstruction of justice. May ganun pa ba yung partner? Kasi ikaw, kilala mo yung isang tao na talagang body-body, close sila. Pati yung hinahabol ng hustisya, ng otoridad. Tapos, may nabanggit siya na alam ko pero hindi ko sasabihin. Violation ba yung kagad? Kahit joke-joke yun? Yes! Partner, una, ito mga kayubi ha, yung komento ng PNP, pagpasensyahan nyo na ha. Okay. Pero naduduwagan ako sa komento na yan. Kasi feel ko, naduduwag din sila kay dating Pangulong Duterte. Ayaw nilang banggain. Diba? Kahit alam nila na gumagawa na ng krimen. Obstruction of justice. Okay? Bakit, partner? Maliwanag naman sa batas eh. Maliwanag sa batas. Anong sabi sa batas? Ayan. Any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal cases can be penalized. Obstruction of justice. Although, syempre, medyo mababa lang to, di ba? Iba kasi ang usapan kapag ang obstruction of justice, ayaw ipaalam sa'yo, nanay mo, tatay mo. Pero tama Hindi mo ba? naman to kayo mag-anak may exemption ba, partner? Yung nanay, mag-anak, mga kapatid. Kailangan, tingnan natin yung exemption, ha? Okay? Pag nanay, partner, tinago ka, understandable yung nanay kay. So, hindi po pwedeng ikulong yung nanay? Oo. Hindi siya makakasuhan, 'di ba? Pero partner, pag hindi naman siya tatay ni Pastor Kibuloy, 'di ba? So hindi siya exempted sa ganito. Talaga ma-obstruction of justice yan. Pero bakit ganun yung komento ng PNP? Kung ibang tao to, mga kayubi, hindi si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte nagsalita nito, kakasuhan na to eh. Sigurado, kakasuhan talaga. At itong lumabas na itong klarong gawa-gawa lang mga kapatid, ano sa palagay ninyo? Itong videong ito. Mga kababayan kong minahal, ito po si Pastor Apollo Kibuloy. Nasa ibang bansa na po ako, so wag na kayong maghanap sa akin dyan sa Davao City. Salamat sa mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. So, di mo ba malinaw na isang panliligaw talaga sa mga PNP na naghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy? At bakit manliligaw? Una, bakit kailangan niyang sabihin na nasa ibang bansa na siya? Kung talagang tumakas siya. Kung talagang wala na sa Pilipinas. At pwede na sa pamamagitan ng videong ito, nagpatunay na nasa Davao pa si Pastor Apollo Kibuloy. Niligaw lang sa pamamagitan ng videong ito. Kayo, maniwala ba kayo na nakalabas na? May posibilidad din dahil dami niyang koneksyon, dami niyang pera. Pero kung nasa labas na siya nagtatago, labas ng bansa, bakit kailangang sabihin pa niya? Eh di malinaw na pinaglalaruan din naman ang batas. Tuloy natin sila si Atty. Claire. Pero bakit ngayon ginajustify ng PNP? Sino bang kausap? Baka naman nagjo-joke. Teka lang. Ba't mo naman aalamin kung nagjo-joke? Magsalita na nga eh. Pero sinabi lang niya, partner, alam ko. Pero hindi niya sinabi na kinukup-kup ko na sa akin. Even if partner, alam ko, meron kang dagdag kasi sa akin. Kung sinabi niya lang alam ko, okay pa ako doon. Pwede ba siyang mawala? Pwede hindi ko pa siya kasuhan. Alam ko. Sabi mo, hindi ko sasabihin. So pag police,
Hoy! Ay, hindi man, hoy. Oo. Sir. Sir, ex-president. Oo. Sis, alam niyo po yung whereabouts ng fugitive na si Pastor Kibuloy. Nasaan po? Kailangan na po namin siyang mahuli. Ay, hindi ko sasabihin. O the obstruction of justice yun, pinapadelay mo yung pag-apprehend ng tao. Oo. Diba? Oo. Etong sabi niya mismo, partner, however, based on media reports over the weekend, Duterte told reporters in an ambush interview in Tacloban City, ayaw siguro ni Pastor na mag-surrender. Magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Oh, diba? Diba? Duterte previously advised his close friend and spiritual advisor Kibuloy to come out and answer the allegations against him before the court. However, Duterte on Sunday, June 30, told reporters in an ambush interview in Tacloban City that he knew where Kibuloy was but it was a secret. Yun na yun partner. Kung ang pulis na magtanong sa'yo, gagamitin pa rin secret? Oo. Hindi pwede nga. Sa mangyayari niyan, partner, dinidelay mo. Ikaw yung nagiging cause ng pag-delay ng pag-apprehend doon sa isang fugitive. Diba? Yun yung point. Diba? So, hindi pwede. So, lawyer naman siya eh. Dapat alam yan. Ito, partner, exemption. Spouse, ascendant, descendant. Legitimate, natural, or adopted brother, sister, kamag-anak, or relative by affinity within the same degree. Okay. Hanggang kapatid lang. So, kung kaibigan... Wala palang administrator. Ginawa kasing administrator si Pastor Apollo, si dating Pangulong Duterte sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pwede. Hindi. Oo. Okay. May nabasa ko Presidential Decree number 1829. Punishers acts knowingly and willfully committed with the intention to obstruct, impede, frustrate, or delay the administration of justice. So, yung PD number 1829. Kasi, katulad ng ginagawa niya, alam niya na, partner, alam na niya. So, nadidelay ang pagpaprosecute. Nadidelay ang panghuhuli. Alam mo kung saan. Tinatanong ka ngayon, ayaw mo sabihin. O di, obstruction of justice yan. O pwedeng kasuhan sa partner ngayon Of course. ng kapulisan. Oo, pero bakit... Doon lang mismo sa binanggit niya partner, yung mga sinabi niya. Yes. Diba? O pwede ba siyang puwersahing aminin? Kailangan, kasi nagsalita siya. Dapat hindi na kasi siya nagsasalita. The problem nito, ito ang gagawin yan. Katulad na nangyari doon sa grave threats. Nagjo-joke lang yan eh. O di ilulusotan naman niya, nagjo-joke. So lahat na nasasabihin ni dating Pangulong Duterte, joke. So kailan pa tayo maniniwala sa kanya? Diba? Yun. Ang reaksyon nila ni Atty. Claire Castro, mga kapatid. Kung maalala ninyo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya ang kasalukuyang administrator sa mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil noong unang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, may nagbabalak umano na aagawin yung mga ari-arian niya sa kanyang kingdom. So sa kasalukuyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na matalik niyang kaibigan ang ginawa niyang administrator. At kung maalala ninyo, nung sisilbi ng warrant of arrest ang PNP, doon mismo sa tahanan ni Pastor Apollo Kibuloy, noong nakarang buwan, di ba? Nagkaroon ng kaguluhan. Sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na masyadong marahas daw ang PNP. Hindi raw dapat nagkagulo at di raw dapat na may masaktan pang mga followers ni Pastor Apollo Kibuloy. So, tama yung sinabi ni Atty. Claire Castro na hindi malaman kung ano talaga ang mga totoo sa sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol kay Pastor Apollo Kibuloy. So,
batay sa kanyang pahayag, magkaroon talaga ng kaayusan at mababahiran ito mga kapatid ng kalituhan. Lalo na yung video na lumabas ngayon na nagsasabing wala na daw siya sa Davao, nasa ibang bansa na daw umano siya. So, para bang binabas dito ang authority na naghahanap sa kanya. So, balikan natin si dating Pangulong Duterte, talagang may pagmamahal siya sa kapayapaan, no? At lalo na sa katahimikan mga kapatid. Lalo na sa patas na hostisya. So, alam mo, abogado siya at matalik na kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy, dapat lang sana ituro niya kung saan si Pastor Apollo Kibuloy. Tama yung sinabi ni Atty. Claire Castro dahil abogado si Tatay Digong ninyo. Kaya hindi dapat magiging sikreto yung katotohanan kung saan ngayon nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy, ang numero 1 wanted na self-proclaimed appointed son of God. Dahil lilitaw talaga batay sa naturang pahayag na parang pinagtakpan niya at lilitaw na parang pinaglaruan na tuloy ang batas. So, ito ay sabi ni Sabina Castelio, nonsense ang topic. Bakit nonsense ang topic? Na kung may kaugnayan ni Pastor Apollo Kibuloy ang self-appointed son of God daw. Hindi nonsense yan. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay alam daw ni Tatay Digong kung saan nagtatago. Ngunit, sikreto lang. Imagine, dito natin ma-measure talaga ang ability ng PNP ngayon versus sa kapangyarihan sa mga Diyos-Diyusan dyan sa Davao. Mahuli nga ba talaga nila si Pastor Apollo Kibuloy o matapos na lang ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na nanatiling nagtago pa si Pastor Apollo Kibuloy? Paano kung uupo bilang presidente si Inday Sara? Anong mangyari sa kaso ni Pacquiao? So sa pagkakataong ito mga kapatid, pasok na tayo sa punto por punto. At yung unang video, malinaw na isang panliligaw talaga yon. Kung si Pastor Apollo Kibuloy wala na ba sa Davao? Kung totoo ba na si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa ibang bansa na? Well, kung nasa ibang bansa na, pwede pa rin mahuli. Dahil si TVs nga, nahuli sa ibang bansa. Si dating board member Ardot Paruhino nga, nahuli din sa ibang bansa. Okay.